Minay ti Anghel kani Maria, anak kinaginasa. Diyos ikaw Maria, iya po ay ikanikaw, anak purunga, binendisyonan na ka. Nepanlo ipurong ni Maria, meron po ta kinigina Anghel. Anak pinanapanono na, noan ni ikibalinan na inubobog na. Kinagisa na Anghel, ari ka magalasing Maria, tapinendisyonan na ka ng Diyos. Pagusik ka, ang maganak ka kung lalaki, ay naganang mo yaya ito Jesus. Dakalno ka, ikikwentan na manggagan yaya ito anak ng Diyos, na katanangan. Iya po Diyos ay papalingan na yaya ka, tupatul nakagita ni David, na kinakuan na. Mananayong doka, ipamaguray na, tagila ka era ni Jacob, anaawang tupanupala na pamagurayan na. Kuno sila kaya simula nung taawang pagkatu atawa ko ni Maria. Kinagisa na Anghel mga na, umayin ikaw i-Espiritu Santo, anamadyan ikaw ipakapangwa ng Diyos. Medo po tao, yaw na masanto labing ay mangnagan to anak ng Diyos. Inla mo si Elizabeth na parientes mo. Kagyan na tutulay tulo po niya ngayon ang mahulan na na yung kusina kundi na pag-aagpa ko na taawang tuari na makwa ng Diyos. Kundi Maria na si Bigman, doroban na na yafo, makwa paray yagang yatong na tinigin ay pinanawan na Anghel. Yaya. Yaw diuong na yafo, kondisyonan na tayo tatifo ko. Matimado ito. Diyos mi na yafo mi na mananayon at teknoka sigaw Alpha na Omega, malalaki na lumang pastor ni, Diyos ni na lumang uman na marami. Kami po'y narito ngayon, hindi po upang makinig ng opinion ng tao, bagkus kami po'y narito upang pakinggan ang prinsipyo mula sa langit na ituturo po ninyo sa amin sa oras na ito. Hayaan po ninyo, Panginoon, na maunawaan namin ang inyong banal na salita at ito po ang magiging gabay at tanglaw sa aming buhay Kristiyano upang kami po ay lumago sa aming buhay espiritual. Yo, idasal mi na ngalan ni Jesus. Amen. Tagay ko pinaka problema na Christian ay imaservi ng Diyos. So, mega po isa sa pinaka problema ng mga Kristiyano paglilingkod sa Panginoon ay maraming Christian churches ang namamatay. Actually, i-survey mga few years back, i-survey ay about 30,000 churches ang namamatay yearly sa Amerika. Sa buong mundo, kita na imatay to magi 300,000 churches kada taon. Dahil ang mga Kristiyano ay hindi seryoso sa
calling ng ating Panginoon. At dahil doon, gawain ng Panginoon ay nagsasuffer. Meron din mga Kristiyano na matagal ng tinawag ng Panginoon, hanggang ngayon, nasa crossroad pa rin, hindi nakakapag-decide. Kahit alam po nila, maski ako na, tinawag na sila ng Panginoon at meron silang abilidad at gift upang gawin yung pinagagawa ng Panginoon, ay hindi tumutugon sa pagtawag ng Panginoon na kung saan matanda na sila, nasa crossroad pa rin sila, hindi nakakapag-decide. Awan tumabalid na, tapatuloy na, may katawan tumabalid na talani, awan tumabalid na tatapong kaya na crossroad din, kada makapag-move forward. So ngayon, at tunaw to this time of the year, binarapat ko sa pamagitan ng banal na espiritu na dalhin kayo dito sa calling ni Mary. So ang pag-uusapan natin, itong calling ni Mary, upang sagutin natin at bigyan natin ng advice o numungkahi yung mga Kristiyano na hindi pa nakapag-decide hanggang ngayon kung sila ay sumunod sa pagtawag ng Panginoon o patuloy na para paghidalan pa. Yung kaya ibilay the calling of Mary. The calling of Mary is the story of the angel Gabriel announcing to the Virgin Mary that she was chosen by God to conceive and give birth to His Son, Jesus. In the biblical account, Mary was initially troubled and questioned, how could this be possible? Diktam sa Biblia, nabasa po natin kanina, na nagtatanong si Mary kung paano mangyari yung announcement ng angel sa kanyang buhay, lalo ng Diyos sa buong mundo, dahil sa kanyang kalagayan. How could this be possible? Yan ito i-question na. But the angel explained that the Holy Spirit would come upon her, and that nothing is impossible with God. Mary accepted God's will, inalawa ni Maria, iuray ni Diyos, famously responding, I am the servant of the Lord, let it be to me according to your word. So kahit hindi naintindihan ni Mary, kahit marami siyang question, mga questions na actually legitimate questions, na kung saan ay hindi napaka-imposible sa kanyang kalagayan because she was betrothed to Joseph. Magpakilay yung magitawan. Arupin dreams na sabi niya, sige, Lord, ito makomprente niya. Sige, turuan na. Lingkod po ninyo kung ano sinabi niyo, masusunod po. Yan yung pinakamakol to sagot ni Mary at calling na. So ngayon, lahat po ng Kristiyano, tinawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Ang question lang, ano bang tugon natin sa pagtawag ng Panginoon? Si tanang nangalan ng Diyos, tumaservisa, anita batang. Yan to be question. So yung ikaya tulo po ni Biblay, the calling of Mary offers us divine principles to embrace in serving the Lord. So yung pagagal kani Maria, itkan na itang to nelang itang to prinsipyo, tumawag po, yakapin po natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kung Kristiyano tayo, kasi hindi tayo naman iniligtas ng Panginoon upang hintayin na pagbabalik ng Panginoon. Iniligtas tayo upang gamitin tayo ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. So,
talutugan no ikaya ko itututa sa moye tatlong bagay ang nais kong ibahagi ngayon. Iwe taluto principles. Number one, principle number one, it is a great honor to be called to serve in the ministry of the gospel. So, malaking karangalan po yan kung tinawag po tayo na maglingkod sa ministry ng Ebanghelyo. Megadwa, God can use anyone regardless of his or her circumstances, regardless of his condition. At pangatlo, seeking fellowship with Spirit believers, Spirit-filled believers is necessary. Kailangan kami makikommune. We need community. Kailangan natin makifellowship lagi kung nais po natin maglingkod sa Panginoon. So, yan kung italong bagay ito nais kong ibahagi ngayon. Pabiligat ang i-olodo principle number one. It is a great, ito ay prinsipyo mula sa langit na honor in magalang tumaserbi tatrabaho na gospel. So, hindi lang basta honor, malaking karangalan po kung tayo ay pinili ng Panginoon na maglingkod sa ministry ng gospel. Ngayon, bakit napakaraming ayaw tumugon, hindi sumunod, ayaw pasako sa ating Panginoon? Dahil hindi nila naintindihan ang pagtawag sa kanila, o they might have an unhealthy view of their calling. Hindi po healthy ang kanilang pananaw. Usually, akan ito makastain paninanad na pag-aaral ng Diyos, gawa ng influensya ng mundo. Kasi mundo, ayon sa survey, ay hindi lang naging humanistic, naging materialistic pa. So, naging humanistic yung mundo, naging materialistic yung mundo, ang parsot ng mundo hindi nagawain ng Diyos. Malayo sa plano ng mundo ang maging parsot nila si Jesus, ang gawain ng Panginoon. Subalit, ayon sa katuruan ng Biblia, the greatest pursuit ever in this life is Jesus. Awa na ito, mas makasta to hahabol-habolin ng tao no ari si Jesus. Di ba lagi kong sinasabi sa inyo, ang hahabulin nyo, hindi pera, dahil ang pera walang Jesus. Dapat yung hahabulin sa buhay nyo, si Jesus, dahil si Jesus may pera. O yan, di ka mo ito, mawag kung makomprende lang. So yung prinsipyo, ito pabilidan ng honor. Ay, kasi, halimbawa, mga pastors, mga anak nila ta eskwela. Di po ba sa school ng mga elementary, kung elementary tayo, tinatanong tayo, anong trabaho ng nanay mo? Anong trabaho ng tatay mo? Yung iba, nanay ko po ay plain housewife. Tatay mo, plain housewife. Yung gawang, kung mga taga dito, mga anak ng pastors, o sige, trabaho niya na? Mestra po. Siya man, trabaho na? Mapastor po. Nagtatrabaho na po yan. Yun ang pananaw na. Kaya susunod na taon, trabaho niya na? Mestra. Sige, ano trabaho? Pastor naman po. Kasi,
Kantsawa ng mundo, i-ala tamira. So, pastor, kita na trabaho to, awang tukwentana. Yan po ang pananaw. Ang paglilingkod kasi sa ating Panginoon, it runs against the flow of our blood bilang mga tao. It is counter-culture. Kontra ka kultura. Yan tanong, pastor ka, may nililigawan kang halimbawa, binata ka, liligawan mo, isang dalaga, may trabaho, yawakan ng nanay, tatay, ani trabaho na, nabagay ako na. Mga pastor, pati ako. Pati, binaya pa kita mo, want to future mo, wala kang kinabukasan ka. Kasi yan po ang ating review ng trabaho ng pastor. So, ganon din po si Mary. Mary doubted and questioned her calling. It is against her faith and her culture. Kontra na faith ni Mary kasi sa faith ni Mary, hindi ka pwedeng mabuntis, wala kang asawa. Ay ganun din po sa atin. Di kontra na faith lang. Pangalawa, kontra na kultura. Kapag ka nabuntis ka, wala kang asawa, babatuhin ka, pakyat, nagatubaran. So, sa mga announcement, puno siya ito. Nakatdag si Mary. Ito na tapin niya, nakatdag si Mary. Tabda ito, bakit nagulat si Mary, hindi makapaniwala sa announcement. So, moreover, in her view, the announcement and calling is wrong timing based on her circumstances. Ano ba ipadya-padya ni Mary? Ano ba circumstances? She was betrothed. Netrato kung makitawa ka ni Joseph. Papani, kasal na. So excited. Alam mo mga po natin na yung mga dalaga, isa sa pinaka-dream nila, yan imamarcha marcha ta Charles, tapos taal, pagkatapos pumarap ka Gambana, pagkatapos magkasal. Yan kaya na. Yan lumapagi naman ka sa excited na. Si Mary, gano'n ka excited. Magpagi na naman ka sa excited dream na. Siguro ano na i-imagine na aling Messi matapatolay na kung mapapangasawa na niya si Joseph. Ang dami na siguro pangarap sa buhay. Ngayon, biglang may pagkawat ng Panginoon. So, paningan na ni Mary, wrong timing yung pagtawag sa kanya. Tanong ni Mary ay istorbo ipagtawag ka isa. Di ba kung ikaw nasa kasagsagan ka ng iyong pangarap sa buhay, halimbawa, binibigyan ka, ino-offeran ka sa isang magandang agency siguro ng gobyerno, institution, university, binibigyan ka ng mataas na sweldo, mataas na pwesto, mas ka mo, tsansa ka na yun! Yung dream ko ng buhay! Magtrabaho ka na! Pagkatapos, hindi pastor, malingkod ka ng Diyos si pastor. Magpangin na mana Managing sweldo na ino-offer sa akin, bakit naman ngayon? Ngunit naman sa awat magtrabaho ako. Alam mo naman yung maraming excuse, buhay. Kapag ka tinawag ng Diyos, sabi nila, bata pa kasi ako. Mag-eskwela ka natin pagkatapos, katatapos ko lang kasi maghanap buhay muna ako. Paglag muna ako, trabaho. So, nung nakapagtrabaho, napaka-busy ko. Pag nag-retire na lang po ako. So, nung nag-retire, mahina na kasi ako. Yan itong
aro'y rason, aro'y dahilan. So, si Mary, yun po ang kalagayan ni Mary. Katulad din po ng kalagayan ng iba sa siguro nakararami sa atin. Kunwari ikalagayan, kita karo irasot ang luagalan na itang na Diyos, tumalingkod ta nisa. Tanda ito rason, luagalan na ng Diyos, ayaw mong tumugon, kasi kapag ka tumugon ka, maglingkod ka sa Panginoon, mag-commit ka ta ministry, we do not want to commit because of the fear of being tied down to the ministry at hindi na po natin nagagawa yung gusto natin gawin sa buhay. So, we avoid that. Tanda ito, ayaw natin, hindi tayo tumutugon sa pagtawag sa atin, itanda ito pinakarason sapagkat ayaw po natin. We do not want our dreams to be run over, no ma-run over na pagtawag sa akin. Mamaya nasagasaan ang personal kong selfish na pangarap sa buhay. At ayaw ko nga. Yato. Kasi pagkakako na, awag na na Ako na makapartito, mapastor na, o malingkod na, yan ako mag-Bible study, awang na rin. Paglaya na, takamang tala, ikatuwag ko na. So, yun po ang mga, sa tingin po natin, at least sa pananaw ng tao, legitimate reason why we do not want to respond to the calling from the Lord. Spirit-filled believers, kasi great honor. Akalaman to honor nung maserbi ka kay Diyos. Ayaw ay, nung maserbi ka kay Diyos, you are highly favored. Uulitin ko po. Kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, kanto, ukap ka naman, pasubo ka naman. Alikitiwan, pinanawa mo karir mo. Sa tapat kini ni Mary, kini Elizabeth, kani Mary, inagalan na ka na Diyos. Mega po ka inagalan na ka na Diyos. Bendisyon niya to. You are highly favored. Actually, kini blessed are you among women. Si Kopil na mapalang ang namin na babay. Do si ko ay babay to tinawag na maglingkod sa Panginoon. Yun po bang pananaw natin? Pati parents, no, papastor so anak mo ka, pride yan, makakas ka. Awahan yan, si Kuala ka nasa pinigayat, pinakaabot ko, anak, pinakayan ito, yung walang, tingin nila walang pakinabang, kunin mo na lang si ko. Black po naman yan. Siya black sheet ng family, kunin mo na lang yan. Siya na lang maglingkod, pero yung panganay, huwag naman. Ayaw mo bigaya ni Ikwa, makasta. Kasi, baka awan ko makinabang. Yawa mo yan, pinaka-memos ko anak mo. Kasi awan mo makinabang. Ngayon, matutunan po natin itong prinsipyo mula sa natin. It's a divine principle sa pagtawag ng Panginoon. Kapag ka tinawag ka ba, ang higit pa naman ng langit, yung spirit-filled to tolerate. So si Elizabeth, kinonfirm niya na totoo nga, na pagka tinawag ka, you are highly favored. Katunayan, no tinawag ka ng Diyos, ikulong, you have nothing to lose, but everything to gain. Awan tulugin no kanan na kanilong.
40 years na akong naglilingkod sa Panginoon. Ta-experience ko, awang to nalugi. Ganay siya na. Amen? So, sigaw mo, no, magtrabaho kung kanilod, tinawag kayo. Awang itong bawang ikasing tumawawang ika mo. You have nothing to lose, but everything to gain. Pagpakan na po ang ating Panginoon sa kanyang pagtama. Bakit? Ang ating Panginoon masakista na gusto, malungkot ka, ay masisira ang buhay mo. Yan ba'y layunin ng Panginoon? Hindi. Ang nais ng Panginoon sa atin ay mararanasan po natin ang tunay na kaganapan. Yung ay napatuloy. Yun, puro doon ka kontento. Puro po satisfaction ay marating natin. So pagka tinawag ka, sige na, sunod na, kunto ka na. May ka na. Tapos, natural lang po, pagka tinawag tayo, mag-question. Ganoon din po ang mga ibang lingkod ng Panginoon. Pati nga ang propeta. Pero kung isang taon na, question ka pa rin. 5 taon, question pa rin. 10 taon na hindi natatayan. Ay, ating kapatid, puro question. Okay. Tatay ko, pinaka-importante, pagka sinabi ng Diyos, oh my God, mas serve ka tayo, ipayin mo, ipatuloy tayo. Dapat tayo ay magtiwala. We must not doubt it. Kung ito, galing lang sa CNN, maaaring fake news yan. O galing sa social media. Siguro fake news, hindi totoo. Kung galing sa Al Jazeera, kasi ito mga mob media na mas naniniwala sila sa baluktot ang paniniwala nila ngayon. Tanungin natin si CNN na hindi tama ang balita ng mga yan. Iginano, faith nation, mabay-away mo na ako. Ang pakikinggan ko na pagka nakinig tayo ng Diyos ay faith nation, CBN, yung Christian Broadcasting Network, TBN, ay huwag po makinig sa CNN, Al Jazeera, BBC, ABC, MNBC, NBC, mga fake mga yan, kontra sa Panginoon ng mga yan. Ang tama sa kanila, ang tama sa Biblia, mali sa kanila. Ang totoo sa Biblia ay kasinungalingan sa kanila. Ang kasinungalingan, totoo sa kanila. Kano gina. Huwag gawin na basihan para sa mga desisyon natin. Ano man ang announcement nila. Pero pagka nag-announce ang langit, ito, announcement mula sa langit. At ang broadcaster ay si Angel Gabriel. Hindi ang broadcaster hindi si Noli Di Castro. Kasi ko na character broadcaster dyan. Broadcaster dito Angel Kung ang balita mula sa langit, prinsipyo mula sa langit, at nagdadala ng balita ay anghel, paniwalaan na natin. Amen. Yakapin na natin. Sundin natin. Alam natin na ito ay tama. Don't ever doubt it. Just accept it, believe it, embrace it, and go for it. Prinsipyo number 2, may kadwa to prinsipyo. Yan. God can use anyone regardless of his circumstances.
So, magagamit po ng ating Panginoon sa kanyang ministry ang sino man po sa atin, regardless po of ating kalagayan. Maski no ani kalagayan mo, ani kondisyon mo, awayan ka usang na iyang abing mag-eskwela, magtrabaho, o no senior citizen. Wayan ka gamitan na yako. Awan ko rason. Tinatanong sa akin sa Amerika, ano ba nung yung preference mo gamitin sa church? Youth, dapat gamitin sa church to mas effective. Sa tingin nyo, ano dapat gagamitin ng Panginoon sa church na talagang effective na makikita ang paglago natin, yung mabilis na paglago natin? Kabataan, yung mga middle age, yung mas kasinan, o senior citizen. Pagbotohan na natin ngayon. Ano dapat gamitin ng church? Kabataan, yung working age, middle age, o senior citizen. Alin sa kanila ang best? Para pagka sinabi ng youth, tanggalin na natin mga senior citizen, magkasagaban lang sila. Ay, hindi naman senior citizen ako. Asa na senior citizen, asa ka lang. Sabi ko, yan tatlo dapat gamitin sa church. Kasi kapag youth ang gagamitin mo, may sapat na energy yan. They have lots of energy, lots of time, but no money. Yung problema. Energy da, time da, awan to kwarto da. Ngayon naman, kapag kayong mga nasa middle age, yung natatrabaho nila, ang problema doon, may pera, may energy, walang time. Yan yung problema ng kanina, di ba? Ay yung senior citizen naman, may time, may pera, walang energy. O dapat natin gamitin lahat. Amen. Also, totoo po ito. Tunay na ang ating Panginoon pwedeng gamitin. Basta noon ni kalagayan mo, basta noon ni age mo. Dapat sintang namin tulong-tulong, pagkatinawag ng Panginoon, pagduros ko kitang. Amen. So, He uses people despite their imperfections, current struggles, or perceived weaknesses. Focusing on His grace and power rather than human ability transforms us into an instrument to magyawang to gloria kay Diyos. Si Paul, si Mary, si Pedro, si Pablo, pare-pareho, yung problema na. Lahat tayo. Wala namang perfect sa atin. Kanawa ba, agarap ni Diyos i-perfect katuruan ng Biblia, God does not call the equipped, but He equipped the bold. Yan itong prinsipyo. Kanali na Diyos yan sige na antigo. Yung awan na kapukulang natin. Nung ubay ka, at ang antigo na ka, ito buwan na sa unang Diyos. Alam ko.
si Pablo, ginawat, witnesses na. Ganon din si Pedro. Ganon din si Mary. Kaya issues na. Subalit, nung tumugon sa pagtawag ng Panginoon, alinisin mo. Diyos ang tira na niya para katluyan. So siguro sila mo aron rason mo. Tatawag niya kung kanina ni. Sika mo na magyala ni mo na dati, nagkarat mo. Yan yung rason na karong kanit mo. Kaya tadi ka mo tawag na kavurungan no. Kakatong ito ang kavurungan na. Sa tangan, kakavurungan kami magmarunga lamang ang klase na. So, anibo, it's about surrender, availability, and trusting God's power to work through us. Yung ipagtawag ng Panginoon about the surrender, about availability. Kaya ko sumula kung patuloy. Kaya ko sumula kung mamaguli at patuloy. Kaya mo yung buhay mo na pa. Ay kaya ka mo kaya ipahintay ka ni Lord. One of the reasons we refuse to commit to serve is inconvenience. Inconvenience. Kasi namasir, kanino kadaral na barkada. Imasir, kanino kadaral na bisyo. Kadaral na pangarap. Pagka nagsir, okay Lord, wala na. Awa ka na yung pangarap. Kadaral na pangarap, imasir, kanino. So, importante ito rason. Ngayon, Christian ka, no may ikarelasyon mo at Diyos, dapat, no ipangipayang mo at patuloy, ipay mo tatrabaho ng Diyos. No ikagano, na nais po natin itaya ang ating buhay. Doon po sa ministry ng Panginoon. Kambuman. Di pa yung pagpunod na. Mary submitted despite her fears and reservation. Si Maria, nung nagpaliwanag ang anghel sa kanya, Mary, pinili ka, malaking karangalan ang pagpili sa iyo. Kung gusto na magkarangalan na yun, sila ang patyat ka sa mga tanging tinagda, siyempre ka na makomprende. Kahit gaano kaliwanag ang paliwanag ng anghel na nga nagpapaliwanag. Mahigit pa sa professor ito. Anghel nagpapaliwanag. Ganun din po tayo. Katang-kaya comprending. Kasi masisira yung personal, selfish ambition po. Ka na, katang comprending. Si Mary, hindi din niya masyadong naintindihan. Dahil sa kanyang kalagay, bakit kaya? Pakitawa nga na nga. Ano magbasa ko si Bala, agara, pang ito, tukwat ito, importante. Bakit naman ito? Wrong time ito kasunod. Sa pagkatapos ng paliwanag ng anghel, sabi ni Mary, ako po ay lingkod ng Panginoon.
Mesin mo tanyakan, let it be, anyari kigin na, mesin mo tanyakan, no, anilaban kiligin. Mesin mo tanyakan, no, anilaban. So, maski po hindi natin naintindihan ang pagtawag, maski kontra po sa pananaw natin, it runs against the flow of our blood. Basta sinabi ng ating Panginoon, kailangan pasakop tayo sumunod, tanggapin natin at sasabihin natin, lingkod ako, ano man ang gusto mo para sa akin, ay susuko ako sa plano. Yan ito pinakahampo. So siguro, plano ng buhay mo, kaya mo ipag-araw kung kaya mo maging sikat pagkapangyarihan, kung tinawag ka ng Panginoon, may kananakuntukan. Kuntukan. Something. Surrender. Be available. Kapangyarihan, principle number 3. Seeking fellowship with Spirit-filled believers is necessary. Ngayon, nung sinabi ni Mary sa angel, ay sige na po, pero ano sinabi nyo, okay na ako. Sige na. Maski no akan 100% to naintindihan niya. Gusto lang niya, sumurindi. Bakas na yan ito pagtungo. Kalamaw kung makomprendi kang dating natin. Basta, sige na Lord, kaya komprendi yan, magtiwala ng tayo, okay na. Pagkatapos noon, anong ginawa ni Mary? Hinanap si Elizabeth. Binayikan ni Elizabeth. O di pagdating niya kay Elizabeth, nag-fellowship sila. Kasi it is encouraging to be a fellowship with believers. No Christian ka, nais mong lumago sa spiritual na buhay mo, kailangan lagi ka fellowship mo mga spirit-filled Christians. Kamu ka na yung level na ungodly, worldly, tutuloy, mga carnal, kasi masisira ka. Kamu makuha ipagtawag ng Panginoon. Hindi mo masyadong maririnig yung prinsipyo ng langit kung lagi mo mga nakakasama yung mga hindi Kristiyano. Hindi alam, hindi niyayakap ang katuruan ng Biblia. Dapat kasama mo lagi, kanain makifellowship ka, yung mga Christians na, hindi basta Christians, Spirit-filled na Christians. Especially kung meron po kayong decision na dapat gawin, yung mga malalaking decision, makifellowship, huwag kang mag-ask ng advice ng hindi Kristiyano. Dapat Kristiyano ikibida mo. Kasi umay ka na ng Kristiyano, sasabihin mo sa kanya, nag-graduate na ako sa college, pero hindi na ako magtrabaho. Nakapasa naman ako ng ito, hindi na ako magtrabaho kasi gusto ko maglingkod na lang sa Panginoon. Yun ang tama. Kaya ba magiging karubahan ng Christian? Sabi ka tama. Kasi, kapula pa, ipanilang natin. Bakit nababaliw ka naman? Nagtago na itong decision. Pagkadwa ka na mo. Nag-eskwela ka na mo. Nagtago na itong pa mo. Ano makulikod ka? Pagka sinabi mo, yung pangarap mo na maglingkod sa Panginoon sa kanila, manlakaw ka talagi na.
dahil kinakantya mo ka, tama na sila. Importante, magsuporta na lang ako. Kitakari mo na, ang dami ng kalalakihan na tinawag ng Panginoon na nagpastor, hindi na nagpastor, hindi na magsuporta. Okay naman yun, basta masuporta. Meron silang hindi masyadong naintindihan na kapag ka nagpastor, mas malaki ang suporta nila kay Lord. Mas mahal na kay Lord. So, encouraging no makipila kay Christians sila to like pastors sila na like godly, mga womiso, to yun yung mabaihan. Sila mo at pagping makita parang ka mo sa womiso, may kapatanira, gigilid na. After Elizabeth was done speaking, Mary broke into a song. Lucas 1:46-47. Pagkatapos nag-fellowship, aninisin mo na encourage si Elizabeth. Yari lahat ng kanyang questions, yung pagdududa, awa ka na. Anikiningwana, nakansyo. Alam na ako natin pagka-excited sa tao. Nag-iimbesi mo makakas na patuloy na napapaganda yan. Yari basta mo, nag-iimbesi mo makasta. Pati mo yung angel. Basta ay makasta to desin mo, pagkansyo mo na. Yan ang nature ng pagkansyo. So ano nangyari kay Mary? Nakansyo. Yan. So, really ay good news. Nakaka-encourage. Hindi pwede yan i-Lone Ranger. Yuris Paliteta, di ka Christian. Maski ka kumayit na church, sana lapa, mababay mo magbibig na. Kamu, dumakan. Kailangan mo ito. Umay ka no Linggo, umay ka no Wednesday, maki-Bible study ka. Makipida ka Christians sila to. Yan laki na to Christians. Kunari. Pakufutan ito at makasta ipananaw na. So, it helps us move forward. Pakufunto, okay, dinisipin ka na, tinanggap ka na, pagtawag ng Panginoon, mag-aral ako sa seminaryo, igawan, baguto, nabibigod ko message na diwali, tanggap ka na doon sa in-applyan mo, hindi na, wala na ina-applyan dyan. Ako, ay naka-focus na ako, firm na decision ko, I will move forward. Usually, pagka yung lahat ng mga tinawag ng Panginoon, naging na ng pastor, nagdiyan na ng crossroad. Kita tuloy na tama ako doon. Pari tama ako. Kata ako doon. Lusitaw. Pabalintod na kalimon. Tala ko na 20 years, yari, may ng crossroad. Ngayon, nung mag-fellowship ng believers, lahat narinig nila ay yung prinsipyo ng langit. Makipida ng Diyos. Helps them move forward. So, sabay, nung sila mo daw, kaanak mo kaya na ibang lingkod. Pagkulayan mo kami akong prendi, you've done na karakal na business. Kaya kung di ka mo awang to mawawan, lumaservi ka mo tayo niya. Gindan mo ka ba na nagtarakal na. Tapakulinan, God came to Mary and she responded in the humblest possible way. Mary reasoned, doubted, surrendered, connected with others, and moved forward. We know that for every sacrifice Mary made for Jesus, Jesus made it infinitely more for her. Nung masurrender ka, masacrifice ka, yung sacrifice mo, mas nagalyaw ng Diyos. Amen? Nung isacrifice mo, ikutsara ka sigo mo. Pagka sinakripisyo po natin, yan golden spoon. Tama
Doon sa sacrifice ang tayan ni pala kayo ng Diyos, golden pala, ipapalit ng Panginoon yan. You can never outgive God. Tapos mangyawa ang Diyos. Nung pigayawa mo, tayan na tumastaw. Amen? Si Mary, mastaw nalakna. But we must recognize the example Mary set for us. As she accepted her pregnancy, she accepted God's will, even at the risk of her life and the disdain of others. So, let's say along with Mary, I am a servant of the Lord. Ay doroban na niya po. Magwan no ang nipilihin niya po. So, sa kwenta Disyembre, pinagalan ng Panginoon, yaw prinsipyo, kagkapan, magasalit. Bendisyon ang mo po, mensahe ito, na ginali, ikaya igagapan, ikaya may ipatuloy ni kanimo. Tamo ito, ipatuloy na tunay pa kanimo, ay is not a life wasted and life invested for them. Dufungan mo nga igataw, tumatuloy. Partani mo, parang mo. Yo, dasal